kung nakakaputi daw ba pag nakarating na dito sa South Korea, pag nagtrabaho na dito kasi nga ang klima talaga dito ay malamig talaga kapag winter. Simula ng lamig dito ay simula ng taglagas, mga October, November hanggang March, ganyan mga buwan. At mas lamang talaga dito yung haba ng taglamig. Kaya ang iniisip ng iba, siyempre pag malamig, nakakaputi. Pero sa akin ay hindi naman talaga totally na puputi ka. Magbabago lang ng konti yung kulay mo dahil malamig nga ang klima. At saka kung talagang maitim ka na, ay wala na tayong magawa doon. Pero medyo magbabago ng konti yung kulay mo pag nandito ka na. Siyempre, kung ang trabaho mo halimbawa ay hindi ka lagi sa labas at doon lang lagi sa loob ng company, siyempre hindi ka maaarawan, magbabago ng konti yung kulay mo pero hindi ka talaga puputi. At meron namang tao na talagang maputi. At kung ang inaakala ng iba, kapag trabaho na dito sa South Korea nga kasi nga malamig, ang kulay ng balat nila ay magbabago siya ng konti, pero hindi siya yung puputi ka talaga ng katulad sa mga Koreano. Katulad ko dati, bago ako nakalis, bago ako nakapunta dito, ay nagtatrabaho ako sa construction. Siyempre, lagi akong nasa arawan, laging nasa initan, siyempre talagang masusunog talaga balat mo. Tapos nung pagbalik ko dito, nung nakapunta na nga ako dito, ay nagbago talaga yung kulay ko. Pero hindi ako pumuti ng kasing puti, ng talagang maputi, o kaya ng mga Koreano. Magbabago lang ng kunti yung kulay mo kapag nakapunta ka dito. At meron nga akong kakilala na nung nakarating siya bago pa umalis, nung nasa Pilipinas pa lang, ano siya, talagang magandang kulay niya, medyo maputi. Kasi nga sa Maynila siya, ang pagkakaalam ko kasi, ang tubig sa Maynila, yung tubig sa Maynila, yung kumbaga meron siyang chlorine. Yung chlorine, sabi ng iba ay nakakaputi daw yun. At nagulat nga ako, pag alis namin sa Pilipinas, maganda pa yung kulay niya. Pagdating dito, baliktad. Umitim siya kasi nga ang trabaho niya, nasa construction siya, laging nasa arawan. Kaya dito, kapag yung summer, siyempre, pag nasa labas ka nagtatrabaho, maaarawan ka, iitim ka talaga. Kaya nakadepende, kung ikaw ay talagang maitim, ay hindi ka talaga puputi ng katulad sa mga Koreano. Kung gumagana raw yung SIM card dito, na galing sa Pilipinas, katulad ng Smart, Globe, gumagana. Kasi ako, ang gamit ko ay TNT SIM card. At nagagamit ko yun dito dahil may GCash nga ako. Kaya napaka-importante kapag ikaw ay may GCash. At ang gawin nyo lang, lalong-lalo na yung mga paalis na o yung mga naghihintay pa lang ng approval o employer, ay gumawa na kayo ng GCash account kasi malaking tulong talaga kapag may GCash account ka dito. Kasi gumagana ang GCash dito kasi nga yung cellphone number ay siyempre kailangan ng cellphone number kapag ikaw ay gagawa ng GCash account. At gumagana yan dito. Ganoon na sa akin. TNT ang gamit ko na SIM card, gumagana siya dito. Ganito ang gawin ninyo pag kayo ay paalis na. Loadan ninyo ng 100 pesos bago kayo umalis. Bago ang flight ninyo, kailangan maludan ng 100 pesos. Dahil pagdating dito sa South Korea, kahit hindi ninyo i-roaming yan, ay automatic yang nagro-roaming. Automatic yan nagro-roaming. Basta loadan nyo lang ng 100 pesos bago kayo umalis dyan sa Pilipinas. At yan naman ay naluludan din dito kapag kayo ay may GCash, di ba? Naluludan nyo yung sarili nyong number kapag may GCash kayong ginawa. At yung GCash nga ay napaka-importante niyan. Pwede kayong magbayad sa SS, sa Pag-ibig, yung mga utang ninyo, pwede nyo bayaran gamit ang GCash account. Laking tulong talaga sa akin ang GCash dahil ang dami kong nagagawa at nakakapagpadala ako ng pera sa nanay ko sa Bicol. Tapos nakakapaghulog ako sa MP2 savings account ko. Tapos dito ko rin nabayaran yung matagal ko ng utang sa SSS. Gamit ko lang ay GCash, nabayaran ko.
At yan namang sa SIM card ay pag malapit ng ma-expired yung load ng SIM card ninyo galing sa Pilipinas, katulad halimbawa ng TNT, may notification naman na dadating sa inyo kasi ang load ay alam ko ay 1 year bago ma-expired. Kunyari, niloadan nyo ng 100 pesos sa Pilipinas ay 1 year bago ma-expired yung load. At pag yung nag-message ng notification yung halimbawa ang SIM card na galing sa Pilipinas, katulad ng TNT o Smart o Globe, ay loadan nyo na lang ulit. Kasi ang akong ginagawa ko, nung na-expired yung 100 pesos, ay niloadan ko na lang siya ng 20 pesos. Gamit ko rin yung GCash account ko. Niloadan ko yung number ko at 1 year na ulit yun bago loadan. At may mga gansa na naliligo doon. Hindi malabo yung tubig. Malabo. Mga gansa, oh. Iligo yung tabi. Lumayo. Nakita ako nagtakbuhan.